Ako sana ay susubukan kong patayin ang buong pamilya. Mula sa nakakatakot na paggamin, 3 linggo nang nasa freezer na yun ng nanay ko, di ba? 3 linggo. Kasi hindi ko kayang tadtarin siya ng ganun. Ang naisip ko lang, papatayin ko lahat dito sa bahay. Kasi lahat sila may dahilan para mamatay. hanggang sa nakakainis na mga pagtanggi. Anong sakit sa buto? Osteogenesis imperfecta ba ito? Hindi nila ako binigyan ng pangalan. Sige. Sinasabi lang nila na ito ay isang bihirang sakit sa buto. Sige. May dahilan ka bang gustong patayin na siya? Wala. Pakiramdam ko naipit ako sa downtown, kaya marami ako nararamdaman. Sa tulong ng mga body-worn camera at mga interrogation tape, binubusisi natin ang 5 pagkakataon kung saan mga ina, anak, magkakasama sa bahay, at kahit mga hindi magkakilala ay umano'y naging walang awang mga mamamatay tao. Kung iniisip natin na parang pwede ba natin palabasin ang lahat ng tao sa kwarto? Maligayang pagdating sa law and crime. Habang tinatalakay ang mga di umano'y mamamatay tao na nahuhuli, sisimulan natin sa New Mexico, kung saan porsigido ang mga investigador na lutasin ang pagpatay sa isang lalaki kahit ilang taon na ang lumipas. Unang tumugon ng mga pulis sa isang apartment sa Albuquerque, dakong 1:00 ng hapon noong Abril 4, 2023. Hindi makontak ng lalaki ang ama niyang si Larry Norworth, 60 taong gulang, kaya pinuntahan niya ito para tingnan ng lagay. Sa kasamaang palad, natagpuan niyang patay ang ama sa banyo. Ang telepono ng tatay ko eh. Bukas. Ang muling magkasinahan ng mga araw. Ayokong ganito ang mangyari. Anong meron? May iba ka bang tao sa loob? Sino ka para sumagot? Dakilang tao, ikaw. Kayo ba ang nagsabi na pupunta para sa welfare check, officer? Kinokontrol ng mga responding pulis ang lugar at inaalam kung aksidente, unattended death, o may krimen na nangyari. At doon nila nalaman na inireport ni Larry na nanakaw ang kanyang kotse, di umano'y kinuha ng isang kabataang babaeng nakatira kasama niya, nang pangalan ay Jasmine Trujillo. At lumalabas na nakita lang ng anak ni Larry ang SUV na may lalaki at babae sa loob. Sabi niya, agad silang umalis nang makita sila. Yung babaeng kasama niya ang nagnakaw ng kotse niya o ng sasakyan. At ayon sa kapitbahay sa ibaba, nakita lang nila siya kahapon o Sabado sa labahan, mag-isa sa sasakyan. Anong klaseng kotse yun? Isa itong Mercury Mountaineer Premier. Anong kulay? Bakit? Inireport ba niya na ninakaw ito? Kailan niya inireport na ninakaw ito? Alam mo ba, hindi ko alam yun. Sa palagay ko, ang tito ko ay nakikipag-usap sa kapitbahay sa baba. Sige. Sabi ko sa kanya, oo, nakita niya siya. O siya ang nakita niya. Yung babae sa sasakyan. Sino tayo? Sabado sa labahan. Oo. Kaya dito, yung paraan ng paghiga niya ay parang paraan ng paglakad niya. Parang niloloko niya ako sa pintuan. Posible naman, pero malitan tsansa. May kaunting dugo sa ulo niya at nakalabas ang bulsa na parang may naghalungkat ng gamit. Yun ang maaaring sabihin ng kapitbahay na yun. Kaya, oo. Dahil nawawala ang kotse at telepono, sapat na yon. Nandito ang pamilya. Lahat pupunta para tingnan siya. Nandun ang lolo. Kasama niya siya kahapon. Kaya pumunta sila dito. Yung pagkakahiga niya sa banyo, nakatihaya siya ng diretso. Parang kapag bumagsak siya, hindi na siya gagalaw. Mukhang ninakaw ng ex-girlfriend niya ang kotse niya at nagpipin sa ibang lugar ang cellphone niya. Nakalabas lahat ng bulsa niya, parang may naghahalongkat sa pantalon niya. Walang trauma na parang pinatay siya. Posibleng namatay na lang siya at may ibang kumuha ng gamit niya. Pero ang weird talaga nito, inilalayo namin ang seguridad sa CS. Kaya kumakatok ang mga pulis sa pinto ng apartment complex para tanungin kung may nakakita ng kahina-hinala. Salamat. Oo, nag-aalala rin ako tungkol dito. Parang, ewan ko, parang sigurado akong si Jasmine ang nagnakaw ng kotse niya. Alam mo, parang, alam ko,
Alam mo, at sa totoo lang, kilala ko siya kasi nakatira siya sa ibaba. Doon siya nakatira. Siya yung nakatira mismo sa ilalim niya, alam mo. Sige. Malungkot siya at parang naghahanap ng halimbawa. Narinig ko silang nagtatalo at may putok ng baril. Pero di ako sigurado. Nag-aalala ko. Larry, narinig mo ang mga putok ng baril? Ko. Hello, ano meron yan? Mahaga kahapon mga alas 3 ng madaling araw. Hindi. Kahapon pa yon, mas mahaga bago mag alas 3 ng madaling araw. Oo, nakita ko siya kahapon. Dumaan siya at binigyan ako ng sigarilyo. Huling beses ko siya nakita noon. Kahapon na kanta siguro yon. Mahaga kahapon. Parang ganun ako. Pero sabi ko, babe, ano yun doon? Nakita mo na ba si Larry? Hindi pa? Babe, kailan ka pumunta sa tindahan? Hindi ko alam anong oras yon. Siguro mga alas 2 yun, hindi ko alam, parang alas 2 ng madaling araw. Dumating siya at kumatok sa bintana. Binigyan kami ng sigarilyo at sabi niya, hinahanap niya si Jasmine. Sabi niya, hindi pa niya ito nakikita kahit saan. Sige, sinabi mong si Jasmine Gonzalez ang pangalan? Oo. Siya ba ay nakatira sa ibaba mismo niya? Oo. Oo, doon siya nakatira. At actually, si Michael ang nakatira doon. Si Michael ay nasa kulungan at siya ang boyfriend niya. Ayon sa pamilya ni Larry, kaya nilang itrack ang kanyang telepono at lumalabas ito sa ibang lugar. Ipinapasa ko ang telepono, tawagan mo ang ilaw. Jacket pa ito. Oo, at kaya ngayon, ipinapakita nito sa atin dito. Ito. Ipinapapita ito sa akin, oo. Ipinapakita na nandito ang telepono niya. May pwedeng tumingin kasi wala doon ang kotse. May paraan ba para makita kung kasama niya ang telepono niya? Pasensya, hindi ko yun nakilala. Hello? Oo. Nasa bandang timog lang yon, nadaanan ko na. Doon siya nagtiping. Pero nung papunta na ako, kaya nga sabi ko putik nasa bahay siya. Pupuntahan ko siya para tingnan kung ayos lang siya. Tim. Tama. Pagdating ko dito, nakatawag na ako sa pulis. Binuksan ko, tiningnan, tapos binuksan ko ulit, sabi ko, putek, teka, nandito na pala. Kaya ipinapakita nito sa atin dito. At dito naman, Nasa Pennsylvania ito. Kunin natin ang telepono niya, tiyak may mas maraming impormasyon doon. oo, tinitingnan din yun ng mga pulis sa kotse. Sabi ni Jeremy sa amin na si Jasmine ang kumuha nito. Iyan ang pangalan ng babae. Inireport ba niya talaga sa pulis na ninakaw ito? Sinabi niya sa pinsan niya noong linggo na inireport niya sa pulis na ninakaw yon. Sige. Sige, tapos siya tumawag at sinabing, makukulong na ako dahil inireport mong ninakaw at iba pa. Alam ko totoo kasi sinabi niya rin sa kanya, tama? Siya pumunta ngayon sa bahay ko. Sabi niya, nag-aalala ako sa tatay mo kasi huli ko siyang nakausap nung linggo. Dapat pupunta kami kahapon dahil wala siyang sasakyan para makabayad ng renta at iba pa, pero wala pa rin siyang balita mula sa kanya. Sige, pinadala niya ito sa akin at sabi niya, kung may mangyari sa akin, Si Jasmine ito, naibigay mo ba sa kanila dyan sa baba ang karagdagang ulat? ibinigay ko kay Jeremy kaya siguro na ipasa na rin niya ito. Isulat mo na lang para sigurado. Ang pangalan niya ay Jasmine. Si Trujillo at ang boyfriend niya na nakatira sa ibaba, nakulong siya, kaya hindi na siya pwedeng manatili doon. Dito na siya tumira at natutulog kasama ang 60 anyos kong lalaki. Kailangan kong maging tapat. Kung may utang ka, lalo na sa credit card, araw-araw kang nalulugi. Alam mo ba ang pinaka nakakatakot na parte? Yung minimum na bayad hindi ginawa para makaalis ka sa utang, kundi para manatili kang may utang ng matagal. Diyan papasok ang sponsor nating PDS Debt na tutulong sa'yo mabawi ang kontrol. Ano ibig kong sabihin? Kung nagbabayad ka ng credit cards, personal loans o medical bills, may mga planong akma ang PDS Debt para matulungan kang makabayad ng utang ng mas mabilis at mabawasan ang utang. Minsan, kalahati pang nababawas. Sa halip na mag-monitor ng maraming bayarin, tutulungan ka nilang pagsamay nito sa isang mas mababang buwan ng bayad, kahit walang minimum credit score. Paano nila ito nagagawa? Ginagamit ng PDS Debt ang AI at data para gumawa ng mga personalized na solusyon ayon sa sitwasyon mo, hindi lang basta tumitingin sa mga numero. Nakatulong na sila sa daan-daang libo na katulad mo na makaalis sa utang at napatunayan ito ng A+ rating mula sa Better Business Bureau. Kaya buwan-buwan, lalo pang lalaki ang gastos mo. Yan ang totoo. Kung nagsasamikap ka pero nahuhuli pa rin, ito na ang senyales para kumilos ngayon. Kunin mo na ang iyong libreng 30 segundong pagsusuring akma sa iyo ngayon sa pdsdebt.com/pdsdebt.com/signup. Kaya isa sa mga pulis ay nakipag-usap sa kanilang supervisor sa telepono
Sinasabi kung ano na ang mga nalaman nila hanggang ngayon. Si 58 ay parang K30, isa nakahiga sa gitna ng sahig, nakalabas lahat ng bulsa, at nawawala ang telepono niya na nagpipin sa ibang lugar. Inireport niya na ninakaw ang kotse niya at nag-text sa pamilya na kung may mangyari sa kanya, yung babae ang dahilan. Pwede bang silipin ninyo yung lugar na may signal ang telepono at tingnan ko nandoon ang kotse? Kaya sa puntong ito, nagbigay pa ng ilang detalye ang pamilya sa mga investigador sa parking lot ng complex at sinusubukan nilang tanggapin ang katotohanang patay na si Larry. Sabi ng babaeng yun, ninakaw ko raw kotse niya, niloko ko siya, at lagi ko siyang pinapaalalahanan na wala akong mga kaibigan niya. Tinawagan ko ang bangko kaya nalito si TJ, magpapadala sila ng ulat para sa investigasyon. Sabi nila, ang huling beses ay noong Sabado, may kumuha ng $500 mula sa 18 sa kanila. Sige. At pagkatapos ay tumigil na siya. Dito, isang reserva ko. Isang balay. Ganyan. Pagkatapos nito, Sinubukan ng ilang beses. Oo. sabi nila sinusubukan pa rin niya sa Sabado. At oo, maghihintay tayo. O ginawa ba nila? Hindi sinabi sa'yo kung ano. Napapadala sila ng ulat. Hindi ko alam kung sinabi nila sa'yo at pagkatapos ay sinabi nilang ipapadala rin nila ito. Nakahiga siya dun sa lupa ng ganito. Diba? Naka-nebulizer pa siya. Alam mo yung ibig ko sabihin? At parang wala talagang... Nung minsan, kaya niyo ba siyang inilipat? Hindi. Ikaw ang bumaling, pero ikaw ang bumaling, pumasok ako basta pumasok ako, at nakita ko yung nakakainis na bagay, at nagsimula akong sumigaw. At hinawakan ko ang binti niya, at inuga ko ito. Nakakandado ito, at nung bigla ko itong nakuha, binuhat ko, parang ganun. Lila! Kaya ang nahawakan ko lang ay yung nebulizer na pinatay. At gaya ng sinabi ko, hinawakan ko yung binti niya, at hinawakan ko talaga yung binti niya. Alam mo yan, naipit pero matigas. Tapos, tilak ko pa. Hindi ko nga alam kung masyado bang grabe yung ginawa ko. Ginawa mo yon. Ang kordon lang ang nahawakan nila, wala nang iba. Tinanggal ko lang ito sa saksakan. May nagsabi raw na may naiwan na drug light sa ulo niya. May nakita ka bang ganun? May nakita akong bagay sa sahig na hindi ko alam kung ano, pero hindi naman ito gumalaw. Wala akong magagawa hanggat hindi sila dumarating. Hindi ko siya gagalawin dahil kailangan ko na muna ng likrato bago tayo magbago ng kahit ano sa lugar. Maghihintay lang kaya ngayon. Kaya ang mga pulis na nasa lugar ay nag-radio para humini ng isa pang patrol car para tingnan ng lokasyon kung saan nagpiping ang telepono ni Larry. Pero hindi nila nahanap ang telepono at hindi rin nila nahanap ang kotse ni Larry. Ang SUV ay natagpuan kalaunan na inabandona sa ibang lugar kasama ang mga bank card ni Larry. Sabi ng pamilya at kapitbahay, dati nang nakatira si Trujillo sa ibang apartment sa complex, pero napaalis siya roon. Kaya dahil wala siyang mapuntahan, lumapit siya kay Larry para humingi ng tulong. At pumayag naman si Larry na patirahin siya sa kanya. Alam mo, isang mabaging desisyon na nagkaroon ng malagim na kahihinatnan. Ayon sa Albuquerque Journal, una itong tinuring ng medical examiner bilang unattended death. Ngunit kalaunan ay ginawa itong homicide dahil sa blunt force trauma sa dibdib. Isa sa mga kapitbahay ni Larry ang nagbigay ng mahalagang impormasyon sa pulisya na nagsasabing noong gabi bago matagpuan ang katawan ni Larry, nakarinig sila ng malakas na kalabog at sigawan. Ayon sa ulat, may 2 taong umalis sa apartment na nakita ng kapitbahay. May isa pang saksi na nagsabi sa pulisya na si Trujillo mismo ang nagsabi sa kanila na binago ni Larry ang security codes ng telepono niya. Kaya kailangan nila makuha ang bank codes at social security payment ni Larry. Pagkatapos, nirepaso ng mga pulis ang surveillance footage at nakilala nila si Trujillo at ang kanyang nobyo, si Jarrett Chacon. Ang surveillance na yon ay nagbigay ng mahalagang ebidensya. Lumabas na si Chacon ay suot ang bagong pares ng sapatos na nawawala mula sa apartment ni Larry. Makalipas ang ilang buwan, naaresto ng pulisya si Trujillo at inimbestigahan bilang may kaugnayan sa kaso. Nandito ako para tanungin tungkol sa relasyon mo kay Larry at sa Mercury in America. Hindi ko maintindihan. Kapitbahay ko siya. Sige. Bakit di ka lumipat sa kaliwa? Ako lang. Sandali akong tumira sa kanya bago lumipat. Bakit ka nga ba napilitan tumira sa kanya? Kasi pinalayas ako sa apartment ko dahil nahuli akong lumipat. Kasi siya, bakit niya ako iniwang mag-isa? Nasa NBC siya, tapos nakikitira ako sa bahay niya. Kaya belon. Sige, gaano matagal kang tumira kay Larry? Mga 2 linggo nang ako, tapos umalis na at tinuha ko galing ko.
Sige, nasubukan mo na ba? Hindi, dininawin ko lang ilang bagay. Sige. Kailan mo huling nakita si Danny? Hindi ko siya nakita 2 linggo bago ako dumating sa Benevento. Alam mo yung ibig kong sabihin? Hindi ko alam. Ilan yung beses mo ganito ka? Mga 2 linggo bago yung unang kain ko. Hindi mo ba alam yun? Hindi. Batay sa video ng interogasyon, mukhang masama ang pakiramdam ni Trujillo at posibleng nagwi-withdraw siya sa droga. Kaya naging mailap siya ng tanungin ng detective tungkol sa pagkamatay ni Larry at sa mga nawawalang gamit sa apartment ni Larry. At sinubukan niya ibaling ang sisi sa nobyo niya. Narito ang ilang bahagi ng panayam. Kaya malinaw na, natagpuan ni Larry ang kanyang kabayo at pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang sasakyan, paikot-ikot. Oh. Nakita ko sa telepono ni Larry na nag-usap kayo. Tinanong mo kung nasaan ang kotse. Sagot niya, ibabalik ko niya dahil nahuli siya ng pulis. Oo, ang dami mong dagilan pero hindi mo naman ibinalik. Ginawa ko na. Napaisip ako, kaya lumabas ako. Sige, nakita ko sa isang video na pumarig yung sasakyan ng Abe 3. At mga 30 ng madaling araw. Sige. Sige, may nang kapitbahay na nagsabi may narinig silang kaguluhan sa apartment ni Larry nung gabi niyan. Mga bandang 30 ng madaling araw. Sabi nila, may narinig silang sigaw ng tama na, tumigil ka, may pumabagsak, may kumakatok sa mga gamit, at may mga kalabog. Diyos ko. May ilang kapitbahay na nagsabi nakita lang kasama ang isang lalaki na umalis sa apartment. Hindi ko siya nakita nung umaga ko yun. Kinabukasan, may nagsabi na bumalik ang parehong lalaki sa ng kotse ni Larry. Kinuha ang mga gamit sa apartment niya at umalis ulit. Hindi. Noong Abril 3, bandang alas 3 o alas 4 ng madaling araw, napansin ng mga kapitbahay na kinabukasan. Nakita kanila at yung lalaki na umaalis na suot ang sapatos ni Larry. Kinabukasan, natagpong patay si Larry sa apartment niya. Wala ko alam tungkol diyan. Ano nangyari sa apartment ng gabi niyan? Hindi ko alam. Wala ako sa apartment. Sige kasi may ilang kapitbahay kami nagsasabi na ikaw at kung sino man nakasama mo sa deal na yun. Hindi ako yun. Sabi ng iba, kinuha ang kotse ni Larry at minagtangkang manapot sa kwarto niya. Nakita ka rin ng mga kapitbahay kasama ng isang lalaki sa labas. Pero hindi naman ako umakyat doon. Sinubukan ko umakyat, pero hindi talaga ako umakyat. Sino pa ang kasama niya nagmaneho ng kotse ni Larry pabalik sa apartment? Hindi ko alam. Ibinigay mo ba sa kanya mga susi ng apartment ni Larry? Sabi niya, sige na, di ko ibinigay sa kanya ang mga susi ng apartment ni Larry. Wala ako ng mga susi ng apartment ni Larry. Nakikita ko na babalik sa'yo at sa kanya ang mga bagay na to. Kaya gusto namin Chucky makakuha kami ng mas marami pang impormasyon ang detaya. Gaano katagal bago ako makasuhan tungkol dito? Hindi ko alam kung mangyayari yun. Sinasabi ko lang. Ngayon parang ikaw at kasama mo pumunta sa apartment ni Larry. Hinila siya, umalis. Bumalik, kinuha gamit niya, umalis ulit. Tumakbo sa kotse, nabangga, umalis. Hindi maganda ang tsula nito. Alam mo naman may camera na may Airbnb na yun, di ba? Oh, kaya... Masusori ka ba o aminin mo ang totoo? Well, kinuha namin ang kotse niya at mga gamit niya. Sige. Maganda lang dito, patay na siya kaya wala namang sasampa ng kaso sa kanya dahil kinuha niya ang sarili niyang kotse. Kaya, kinuha niya ang kotse niya. Sige na. Sinabi nila, inihatid ako ni Jaren sa bahay ng nanay niya. Pero di ko alam anong ginawa niya pagkatapos. Paano natin malalaman kung anong araw ka kinala ni Jared? Hindi ko na maalala ang paganda kasi. Sabi ko nga, hindi mo rin naman sinasabi sa akin ang mga bagay. Sinabi mo ba may kilala akong matandang lalaki? Nakuha ko ang number niya at marami siyang gamit. Hindi. May access ka rin sa apartment ni Larry. Pero wala akong susi ni Larry. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Wala akong susi ni Larry. Kailan mo ibinigay sa kanya ang mga susi niya? Sinubukan kong ibalik sa kanya ang mga susi niya noong ikalawa. Kung sino man ang gumawa kay Larry, dapat hayaan siyang mamatay na natural. Pero lahat na iba pa sa apartment ay kahinahinada. Maraming bagay na hindi ko pwede sabihin sa'yo. Dahil masyadong halata, pero pangit ang pagkakagawa. Alam mo yon, pwedeng may pumasok doon at sabihin, patay na ang taong to. Hindi ito natural na pagkamatay. Pinatay namin siya at tinakpan para magmukhang natural ang kanyang pagkamatay. Kakasuhan tayo dahil doon, ano ba yun? Hindi ngayon. Ibig mo sabihin, parang pinalabas na nila yung tao sa apartment ni Larry para patayin siya. Ganun ang dati. Ang ibig mo sabihin, ganun ang itsura. Kaya inisip ko na, kung alam mo, sasabihin mo sa amin. Dahil seryosong bagay yan, at ayaw ng kahit sino na mawala pa ang natitirang karayaan nila dahil na sa ganitong sitwasyon. Nagamit mo na ba ang droga?
Hindi mo ba natatandaan? Siya, at gusto nila akong suriin? Hindi pwede. Hindi kita madadala doon nang malaman mo, Bel. Nag-blackout ako dahil sa Xanax. Hindi ko na maalala yon. Maraming tanong kung sina Larry at Trujillo ay may sexual na relasyon. Pero sabi ni Trujillo, magkaibigan lang sila. Nagkaroon ba kayo ni Larry ng sexual relasyon? Hindi. Magkaibigan na kami. May dahilan ka ba para saktan si Larry? Wala, hindi ko alam. Palang mabigat lang sa akin. Paalam. Iyan ba ay pangalawang beses na sinabi mong mabigat sa akin? O pakiramdam niya, tinutulungan ka niya at pinoprotektahan ka. Baka nakuha mo ang kumpiyansa mo, alam mo, siguro maganda rin para sa inyo. Pinayagan si Trujillo umalis, pero makalipas ang 1 taon, bumalik siya sa kustodiya sa ibang bahagi ng estado. Sinabi niya sa mga investigador mula sa Albuquerque na dumating para tanungin siya na wala na siya sa droga at mukhang ibang-iba na siya kumpara nung una siyang in-interview. Gusto niyang malaman kung may kaso siya, kaya ipinaliwanag ng detective ang lahat. Oo, mas okay yung lagay ko dati kaysa ngayon. May maayos na nagsabi sa atin, you police no maresto. Tinawagan mo ko. At? Ang huling beses na kinausap siya, pupunta siya sa rehab, ikatrabaho siya. Sabi niya, baka gusto kanyang kausapin para linawin ang mga bagay dahil naharap kasi ang kaso. Kaya gusto kong bigyan ka ng pagkakataon na makausap kami at pag-usapan ang sitwasyon. May gusto pa bang ibahagi o anong alam mo? Para malinawan na lahat sa amin at makausap tayo. Sige, ano ba talagang nangyayari? May kaso ba akong kinakaharap ngayon? Oo, so ngayon may kaso ka ng pagpatay. Pakikipagsabuatan ba? Pagpatay at pakikipagsabuatan. Sige. Ano mangyayari kung kakausapin ko kayo nang wala ang abogado ko? Ano ang ibig mong sabihin? Nasa iyo. Gusto ko lang bigyan tayo ng pagkakataon makausap kami at magtanong. Kung magkakatuloy tayo, kailangan kitang bigyan ng Miranda rights. Dahil nakakulong ka at hindi ka malayo umalis ngayon. Pero anumang impormasyon na ibibigay mo sa amin ngayon, magagamit namin yon sa investigasyon at susuriin. Siyempre, matagal na iniimbestigahan ito ni Wong, pero hindi namin alam ang kananaw mo. Kaya narito kami ngayon para makausap ka tungkol doon. Nahuli na ba si Jared? Hindi. Pinasukan ba siya ng kahit ano? Oo. Okay. Yan ay isang bagay na maaari namin pag-usapin sa iyo. Nasa inyo, gusto ko lang ang iyong... Ang version mo ng mga pangyayari at ang panig mo sa kwento. Wala akong ginawa. Ganito na lang, pag-usapan natin ang Miranda rights. Alam ko marinig mo na yan dati, di ba? Dadaanan natin isa-isa, siguraduhin natin na iintindihan mo, at pagkatapos, kung ano man ang gusto mong ibahagi sa amin, pwede natin pag-usapan yon. Sabi ni Mike Elser kanina umaga, siya raw ang umaresto sa iyo kagabi. Sinabi niya na nakapagtulungan ka, sinabi rin niya labis kang nabala. Okay, ramdam mo ba ay mas maayos ka na ngayon na parang sinusubok ang buhay mo? Ayaw mo magkaroon ng panibagong paglilitis at nais mong ibahagi ang alam mo para luminaw at maayos ang lahat? Matapos basahin ang Miranda rights, tinanong ni Trujillo kung may kaso rin si Chacon. Kaya may tanong ako, kasong conspiracy ba ito dahil kasama ko yung tao gumawa ng krimen? O ano ba talaga yon? Maaaring pinag-uusapan ninyo sa plano o may ideya kayo, tapos kumilos kayo ayon sa mga ideyang iyon para gawin ang ilang bagay. Hindi naman ako sinasampahan ng kaso dahil kasama ko sa gumawa nun. Yun ang hindi ko maintindihan. Sa ngayon, pareho kayo may parehong kaso. Sa mayon, hindi pa rin natatagpuan si Jaycon, ngunit may warrant na para sa kanyang aresto. Tinanong din ng detective ang tungkol sa relasyon niya kay Jaycon noon. So, naging kayo, gano'n kayo katagal sa bayan o Yusa? 2 buwan, sobrang mapang-abuso siya. Oo, naalala ko, isa pa tayong kulang. Hindi kayo ng 2 buwan. Nakatira ka ba sa bahay ng nanay niya? Ooh! Nagkasundo ba kayo ng maayos? Minsan pag wala akong pera, dumadating yung bata. Lumabas ako ng bahay mag-isa at sinubukan niya akong patayin. Kapag nababanggit ni Trujillo si Larry, naalala niya ito ng may pagmamahal. Natutuwa ako na parang sinasabi mo, oh, ay ako nandoon. Ayoko marinig yan. Hindi ko nga alam kung anong sinasabi mo. Sumaha mo si Larry. Alam mo, sabi niya, Diyos ko, kinuha mo.
Inalagaan mo siya. Tinanggap niya ako noong wala na iba gustong tumanggap sa akin. Kaya napalayas ka. Nagsimula kang sumama kay Lai. Gano'ng makatagal nanirahan kasama siya? Isang buwan ba? Mga isang buwan. Kumusta ang relasyon niyo dalawa? Mabuti. Sabi ko nga parang tatay siya at inalagaan ako. Nagluluto kami ng hapunan para sa isa't isa. Nanood kami, pinapanood namin yung palabas na Dexter. Oo, napanood na rin ni Ben yun. Pagkatapos noon, Nanood kami ng... American Horror Stories. Do you recall? Ng oras na magkasama. Oo. Magkaibigan sina Jared at Larry? Hindi. Kilala ba niya si Larry? Hindi. Pinahiram ako ni Larry ng kotse niya at hindi ko alam kung alam mo yun. At medyo natagalan bago ko na ibalik. Natakot ako sabihin sa kanya na kinuha ni Jared ang kotse mula kay Larry nung ibinalik ito. Nag-aatubili si Trujillo na makipag-usap sa detektive nang walang abogadong kasama. Pero mahalaga, hindi niya talaga hiningi ang isang abogado. At paano nangyari ang insidente ito? Hindi ko alam kung dapat ko siyang kausapin nang wala ang abogado ko. Kung gagawin ko, wala ang abogado ko. Gusto ko lang malinis ang pangalan ko dahil wala naman akong ginawa. May maayos akong trabaho at iba pa. Maayos naman ang buhay ko. Anong pinagkakabalahan mo yun? Sige, magtatako ako. Masaya akong makasama ang mga anak ko. Ayoko maging abala o istorbo. Where are your kids at? Yeah, papasok pa sila sa eskwela? Oo. Ang nanay ko ang may kustodya sa kanila. Ilan sila? Maganda yan. Nakita mo na ba si Jared matapos yun yung bantaan na manahimik? Siya ba? Sinabi ba niya, huwag mong pag-usapan to o papatayin kita? O papatayin kita para hindi mo ito pag-usapan? Sinabi niya, papatayin niya ako. Nahuli at tinaresto nila ako noon din. Kakabili ko lang ng bisikleta sa kaibigan ko at pinayagan niya agad akong sumakay. Sige, ayos lang. Oo, meron tayong tindahan ng sigarilyo. Palihim akong nilapitan ni Jared at pinasok ang kwarto dala ang bisikleta ko. Sinabi niya na ibabalik niya ito kung ibabalik ko rin sa kanya ang bisikleta ko. Sabi niya, hayaan mo na ako. At sabi niya, ibabalik ko ang bisikleta mo kapag sumama ka sa akin pauwi sa bahay ko. Makukuha mo yun doon. Sabi ko, hindi ako tanga. Alam kong pag sumama ako sa'yo, di na ako makakabalik. May dumaan na pulis. Nag-aaway kami. Sabi ko, lalagot ka kung di mo ako bibitawan. Binitiwan niya ako, kaya umalis ang karitot ko. Sa isang pagkakataon, inarap ng investigador si Trujillo tungkol sa katotohanang nakita si Chacon na suot ang sapatos na wala sa bahay ni Larry. Kaya unang beses na nag-usap tayo ay sa NBC. At ipinakita ko sa iyo isang larawan. At sinabi mong siya si Jared Chacon. At sa larawan, si Jared ay nakatayo sa labas ng sasakyan ni Larry matapos itong iulat na ninakaw. At suot niya ang isang pares ng puting high-top na Puma sneakers na yun sa pamilya ni Larry ay pagmamayari ni Larry. Alam mo ba kung paano niya nakuha ang mga sneakers na yan? Hindi, kasi meron ako, binili ko ang parehong pares sa Ross. May ganun din akong pares sa bahay. Sabi ba kayo bumili ni Larry na mga yan? Hindi. Matagal na sa akin ang pares ko. Meron kang pares ng pumasat si Larry. Yun ang bang nakuha mo? Oo. Pero, laging nagnanakaw si Jared sa tindahan ni Ross at suot niya anong maliit niyang sapatos pang-eskwela. Kaya hindi ko alam tungkol dyan. Sige. Isa ito sa mga unang dahilan kung bakit ko naisip na sangkot si Jared. Sabi ng pamilya niya, nakita na namin si Larry, patay na siya. Tinignan namin ang apartment niya, wala na ang mga sapatos niya. Ito ang litrato ng tao ito kasama ang kotse at mga sapatos niya. At oo, siguradong sapatos niya yun nun. Kung wala yun dun, Nakita mo bang kinuha niya yun? Hindi. at pagkatapos ay alam ko, natakot lang ako. May naalala ka pa bang ibang gamit na nakuha mo sa apartment bukod sa sasakyan? Wala akong maalala, natatakot ako at hindi sigurado kung dapat pa akong makipag-usap sa inyo nang wala ang abogado ko. At kung hindi mo naman ginawa, alam mong hindi mo talaga ginawa. Sa tingin mo ba, sigurado ka ng 100% na si Jared na responsable doon? Oo, siya ang responsable doon. Si Jared Kilay, hindi ba matatanging isip ni Jared?
na nasa kotse siya kasama ka? Wala akong alam. Hindi ko siya kilala at di pa kami nag-usap. Nagtataka ako, siya ba yung ganong klaseng lalaki? Sisihin ka ba niya? Dahil ba matapang ka at sinasabi mo sa akin na hindi ba talaga siya makikipag-usap sa akin? Baka hindi siya makipag-usap sa'yo. Pero ako talaga ang sinisi niya sa pagkuha ng kotse. Minahal ka niya dahil kinuha mo ang kotse. Yung kotse na natataya ng Aristo, ibig kong sabihin, Tinutukoy mo ba na oo? Pero sabi mo pa ka, isisi niya sa'yo ang pagpatay kay Larry. oo, pero wala siyang kotse. Baka hindi siya makipag-usap sa inyo. Sinabi niya ako ang kumuha ng ninakaw na kotse, pero hindi totoo. Siya ang kumuha. Sabi ko naman na hindi ko siya dadalhin doon, di ba? Gusto ko lang malaman, yun ba yun? Pwede niyo ba akong sabihan tungkol doon? Mukhang may ebidensya na sa atin. Kaya susubukan namin kausapin ka at kunin ang pananaw. Sige. Di na nagkataon na nandito kami, di ba? Oo. Hindi. Gusto ko lang malaman kung siya rin ay kinasuhan ng parehong kaso sa akin. Tama, magtatagal muna kami dito. Tatanong mo ba siya kung pwede kong iwan ang calling card ko para sa'yo. Para makontak mo kami kapag kailangan mo. Si Trujillo ay nauwi sa paggamin ng kasalanan sa second-degree murder, sabwatan para pumatay, aggravated burglary, at sabwatan para gumawa ng aggravated burglary. Ayon ito sa mga record ng korte ng New Mexico at siya ay hinatulan ng 25 taon sa kulungan. Si Chacon ay naaresto noong 2025 dahil sa ibang krimen. Ilang block lang mula sa apartment kung saan umano niya napatay si Larry sa isang pagnanakaw na nauwi sa trahedya. Kinasuhan siya gaya ni Trujillo, ngunit may dagdag na kasong pakikialam sa ebidensya. Inaasa ang lilitisin ng kanyang kaso ngayong taon. Ang susunod na kaso ay mula Ohio at hindi na kinailangang hanapin ng pulisya ang suspect sa pagpatay na ito. Siya mismo ang lumapit sa kanilang patrol car at umamin. Enero 13, 2023 sa Cleveland, isang lalaki na nagngangalang Martin Muñiz ang lumapit sa isang patrol car at sinabi sa mga pulis sa loob na binaril niya sa ulo ang 5 tao at lahat sila ay miyembro ng kanyang sariling pamilya. Seryoso ako, hindi ako baliw. Pwede niyong bisitahin ang address na, so para tiyakin. Gusto ko na pusasan niyo muna ako. Sige, sandali lang at tititigil ko agad. Umakas ka ng sasakyan. Ian mo ang camera mo. Sige. Ikaw, tama ba? Oh, pwede mo kaming tanggalin o alisin sa assignment na to. Walang mga sasakyan. Ilagay mo kami sa 444 sa Clark. Kasama ang isang lalaki na lumapit sa sasakyan at nagsabing may nagawa siyang masama. At ibibigay niya sa amin ang address sa MapQuest kung ano ang ginawa niya at kung saan ito nangyari. Yo, nasa likod ako ng kwarto, kumakaliwa para sa one-up na benta. Kaya mo na sabihin kay Bobby. Sinabi niya na nakapatay siya ng 5 tao. Oy, malalaman niyo rin kung anong nangyari. May ID ka ba dyan? Ang mga unang rumesponde, nagmadali sila papunta sa bahay at nagulat sila nang makita na hindi ito isang biro lang. 3 sa mga biktima ang idiniklarang patay sa pinangyarihan. 16 anyos na Jaden Baez, 35 anyos na Angelic Gonzalez, at 70 anyos na Miguel Gonzalez. Binala sa ospital sina Anthony Booth, 48, at ang 8 taong gulang niyang anak. Ngunit namatay si Booth dahil sa mga sugat. Bata pa ang anak niyang babae. Himala ang pagkakaligtas niya, pero tiyak na matindi ang trauma na malamang napagdaraanan pa niya sa mga darating na taon. Sobrang sama ng krimen. Kinumpirma ng autoridad na kapatid ni Muñiz si Angelic, tiyuhin niya si Miguel, bayaw si Anthony, at pamangkin ng 16 anyos na si Jaden. Kaya dinala siya ng mga pulis sa isang interrogation room, kung saan tahimik siyang umupo, bago sa huli ay inilagay ang kanyang ulo sa mesa. At ilang sandali, matapos basahin ng mga investigador sa kanya, ang kanyang mga karapatang Miranda. Inamin niya na pinatay niya ang pamilya ng kanyang kapatid na babae. Sabi niya, hindi raw siya Ojije na lang. Ginong Muñiz,
si Detective Schultz at ako, si Chap at ako, hindi talaga kami ganong nakakasunod sa lahat ng nangyayari rito ngayong gabi. Well, sinubukan kong patayin ang buong pamilya ng kapatid kong babae, pero dalawa sa kanila ang sinuwerte at nabuhay. Dalawa ang nabuhay sa kanila. At yung tatlo pa, hindi nakaligtas. Ano ang nagtulak doon? Dahil sa pagtrato ng mga tao sa akin, alam mo, umuwi ako mula kulungan. Wala akong inistorbo. Sinubukan kong maghanap ng trabaho. Sasabihin nila sa'yo kapag nasuri na ang tablet ko. Nasa Indeed ako, nag-interview para sa trabaho at pumunta sa mga simbahang katoliko. Hindi ako makahanap ng trabaho. Kapag nagluluto sila, inuubos nila lahat ng pagkain kaya wala nang natitira sa akin. Sabi nila, problema ko raw yun, kaya pinapayaan ko na lang ng ilang buwan. Nagkaroon ako ng palto sa paa sa paglakad ng 11 milya para maghanap ng trabaho. Pero kayo, may 2 sasakyan at di man lang ako nadala. Siyempre. Kaya pinatay ko siya. Gano'n ka nakatagal nakatira sa bahay na yun? Mga ilang buwan na. Mga ilang buwan. At gaya ng sabi ko, wala akong alam sa nakaraan mo, Ginoong Nunez. Gaano ka nakatagal mula nang makalaya sa kulungan? 4 na taon na. 4 na taon. Sige. Sa bahay ng kapatid mo ka tumira sa buong panahon yun? Hindi, nakapunta na ako sa Texas. Nakarating na rin ako sa Jersey. Nakarating na rin ako dito sa Illinois. Mari mo bang ikwento, Ginoong Nunez, kung anong nangyari ngayong gabi at paano ito nadana? Hindi, umakyat lang ako para kumain. At nagtanong ako. Tatay ng kapatid kong babae. Hindi, nagsisinungaling ako. Tinanong ko si Jaden, anak niya, kung nasaan ang natirang pagkain. Sabi niya, ubos na raw. Sabi ko, paano ubos? Hindi pa ako kumakain. Sabi niya, ewan ko kung ano sasabihin ko. Sabi ko, sige, nasaan si ate? Tinanong ko si ate kung nasaan yung pagkain. Sabi niya, ewan ko. Bakit mo ako tinatanong? Sabi ko, sige. Sabi ko, oy, hindi pa ako kumain. Magkakaproblema tayo. Walang nagsalita. Kaya. Sila, ayan na ako. Ikinuwento ni Muñiz sa mga investigador ang detalyadong at nakakatakot na insidente ng pamamaril sa kanyang mga kapamilya na mahirap ding pakinggan. Naalala mo ba kung sino ang mga nandun noon? Alam kong pumasok ako sa kwarto ng kapatid kong babae at si Ton ang una kong binaril. Sabi mo si Tone. Si Anthony. Yun ba yung 16 na taong gulang? Hindi, yung lalaking black. Siya ang una kong binaril. Yung nobyo? Asawa ng kapatid kong babae. Siya. Tapos tinignan ako ng kapatid kong babae, tinaas niya ang mga kamay niya at binaril ko siya. Pagkatapos lumabas ako ng kwarto at tinanong ako ng pamangkin kong babae, kumusta ka? At ayokong barilin siya. Ayokong mamatay siya. Kaya hindi ko siya binaril sa ulo. Yung batang binaril ko sa ulo, pagkakyat ko sa itaas, binaril ko siya sa mukha. Sino? Angel. Pagkatapos, bumaba ako at pumasok muli sa kwarto ng kapatid kong babae. At binaril ko ulit si Tony. Pagkatapos, nilapitan ko ang kapatid kong babae at binaril sa likod ng ulo. Ngayon, kung pamangkin mo, binaril mo ba siya o hindi? Oo, binaril ko siya pero ayokong mamatay siya. Sige. Wala siyang masamang ginagawa. Hindi ko rin papatayin ang anak niya. Pero hindi ko alam, pare. Hindi ko alam. Ayoko mangyari sa kanya yon. Ayoko mamatay siya. Hindi ko siya binaril sa mukha at pinabayaan ko silang mabuhay dahil kapatid ko siya. Kung hindi, matagal na sana siyang patay. Palagi kong sinasabi na tigilan at hayaan na lang nila ako. Maghahanap naman ako ng trabaho, medyo natatagalan lang ako kaysa sa iba. Kaya pumunta ako sa basement. Sabi ko, grabe, sawang-sawa na ako rito. Putsa. Sawang-sawa na ako rito at hindi makatulog. Yun lang iniisip ko, pare, alisin na lang sila. At tapos ngayong araw, umuwi sila. Nagpa-deliver ng panlinis ang kapatid kong babae, kaya nilinis ko ang bahay.
At pagkatapos, umuwi siya. At nagluto sila ng manok, macaroni at mashed potato. Kaya sabi ko, sige, ayos lang. Kaya bumaba ako sa basement, nasa kama ako. At masakit ang mga paa ko kasi may mga paltos ako sa paa. Humiga muna ako pero balak kong umakyat mamaya para kumain. Umakyat ako pero walang makitang pagkain. Sabi ko, grabe naman ito. At iyon na ang huling pata, pare. Sabi ko, pare, tapos na ako, sawa na ako dito. Nakakapagod na talaga. Sa isang pagkakataon, iminungkahi ni Muñiz na ang kanyang bayaw ay minomolesti ang pamangkin ni Muñiz. Kaya, sariling anak ng lalaki yon. Alam mo, pagpasok ko sa kwarto, yung ulo niya nasa ilalim ng kumot at may hawak siya. Anong ginagawa mo? Bakit ka nasa ilalim ng kumot? Nakasara ang pinto at ang mga kamera ay hindi nakatutok sa kwarto niya, kaya hindi niya makikita kung papasok o lalabas siya. Anong ginagawa mo? Ang palusot mo ay anak ko yan? Anong connection yan? Pare, hindi dapat kasama sa kumot ang anak mong babae, walo pa lang siya. Yakapin mo siya, halikan at sabihang umalis na. Hindi mo dapat tayakap dahil wala ang asawa mo sa bahay. Habang natutulog ka sa sofa, kasama siya, ang asawa mo naman ay natutulog sa kwarto. Sino ba ang gumagawa nun? Kaya kailangan niyang umalis. Kaya ang sinasabi ko sa iyo, may dahilan sa likod ng lahat ng bagay. Uli, tatawagin akong baliw ng mga tao at kung ano-ano pang pangalan at ayos lang yon. Ayos lang, ginawa ko ang dapat gawin ng iba pero hindi nila ginawa. Yun ang ginawa ko. Hindi ko babawiin yun. Kung pwede ko ulitin, ulitin ko pa rin. Ayon sa mga piskal, umamin si Muñoz sa 4 na bilang ng aggravated murder at hinatulan ng 4 na sunod-sunod na habambuhay na pagkakakulong na walang parol. Umamin din siya ng guilty sa tangkang pagpatay sa kanyang 8 anyos na pamangkin dahil sa pamamaril. Ang susunod nating investigasyon ay dadalhin tayo sa Kent County, Michigan noong Hunyo ng 2024. Kalagitnaan ng gabi at nakatanggap ng nakakatakot na tawag ang mga dispatcher. Isang batang babae ang kakapaslang lang sa loob ng isang bahay. Nasugatan din yata ang anak na babae. Pero maaaring may kutsilyo siya at nasugatan din ng mga kuko. 8,100 at 6,900 at 6,900, tama ba? Tama po yun. Huwag mong galawin yan. Wala namang palatandaan dyan. Sahig. 8,600 dito sa baba. I-clear muna namin ang pinto. Kinukumpirma ko neto nga, kulay. Ang nakita ng mga deputy ng Kent County nang makapasok sila sa bahay ay inedit. Sobrang graphic kasi para ipakita. Pero nalaman namin ng mga detalye tungkol sa nangyari mula sa mga dokumento ng korte. Nahuli sa home security camera ang isang lalaki na pumasok sa bahay at nagtanggal ng sapatos, medyas at pantalon. Naglakad siya sa bahay na naka-t-shirt at brief. Kinuha ang kutsilyo sa kusina tapos umakyat ng hagdan. Doon niya nakita ang dalagita at kaibigan nitong natutulog sa bahay. May nakita ba kayong paraan ng pagpasok? May nabasag bang salamin? Sa tingin ko, dumaan lang siya. May palatandaan ba ng sapilit ang pasok? Wala, parang may kutik lang ako nakikita. Mali ka, Bo, kaya halatang hindi ginagamit. Sa tingin ko, hindi naman kalala. Iniulat ng WZZM-13 na ang lalaki na kalaunan ay nakilalang Marine Corps recruiter na si Ricardo Perez Castillo ay naghubad ng kanyang salawal, umakyat sa ibabaw ng isa sa mga babae at di umano'y sinimulang saksakin siya. Pareho nagsigaw ang 2 dalagita, kaya tumigil si Castillo. Tumakbo ang ama sa kwarto at hinawakan siya. Ito ang paratang, tinutukan siya ng baril hanggang dumating ang mga pulis. Nais mo alamin ang level ng kalasingan mo. Gusto mo bang sumailalim sa PBT? Sige. Carlos, sa PBT, humiyak ka lang na malalim na para mapapalaki ng malaking lobo.
Patuloy kang bumuga hanggang sabihan kitang tumigil. Malinaw? Huminga ng malalim at bumuga pag handa ka na. Tuloy lang, tuloy lang, tuloy lang. Sige, perfecto. Sama. Tawagan ng 300 at 6 na po. Pwede mo kong sabihin sa akin kung gano'n tayo katagal dito sa lugar? Oy. O mga alas 1:25. Habang kinakausap ng mga deputy si Castillo, tila inaamin niya na tapos na ang kanyang karera bilang canvassing recruiter para sa Marines. May isa akong tanong, sir. Ano po ang proseso tungkol sa lahat ng ito? Alam ko na, ako'y may sala at wala nang halaga kung ano pang gawin ko. Alam ko na may sala ako sa ginawa ko. Sige, gusto ko ayusin ito ngayon bago mahuli ang lahat. Alam kong gusto na umuwi ng mga bata, pero ayusin natin ito. Tatapusin natin at mag-uusap ng masinsinan pagkatapos. Mag-uusap lang tayo, magkakaroon tayo ng maayos na pag-uusap tungkol sa mga nangyari ngayong gabi. Ayos ba? At pagkatapos, ipapaliwanag ko sa iyo ang proseso mula doon. Sige. Sige, una, kukuha muna ako ng mga pakalahatang litrato mo. Tapos, susunod yung mas detalyadong mga litrato ng mga bagay dito. Tulad na kung ano ang meron dyan sa binti mo. Ano yan? Hindi ko alam, damo lang yan. Sige, ayos na. May sugat ka ba kahit saan? Wala, sige, kaya. Kapag kinunan ko ito, hihilayin kong itaas mo ang damit mo para makita natin kung kumusta ka. Idodokumento na wala kang anumang sugat, mga ganong bagay. Sige? Pagkatapos ng litrato, kukuha tayo ng swab mula sa bibig, swab sa are, at isaswab ang mga mansanang dugo sa iyo. Sige? Naintindihan mo? Ako, sir. Sige. Sinuri ng forensic at binasa kay Castillo ng mga deputy ang kanyang mga karapatan. Pagkatapos, dumiretso sila. Paano siya nakarating doon? Well, natatandaan ko na naglakad ako papasok parang sa loob ng bahay. Sinubukan kong dumaan sa unang pinto na yan. Hindi ito bukas. Pumunta ako doon sa bukas na pinto. Naglalakad-lakad ako sa mga kwarto. Alam ko, kumuha ko ng isang lintik na kutsilyo mula sa isa sa mga drawer. Binuksan ko ang isa sa mga pinto at naalala ko na may isa, parang isang pinto pa na nakalak. Kaya umakyat ako sa itaas. Sa tingin ko yun ang magkakatabing kwarto ng mga magulang. Nakita ko sila. At pagkatapos, lumapit ako dun sa babae. Hindi ko alam ang pangalan niya. Sa totoo alam, hindi ko kilala ang pamilya niya. Until now, ginawa ko. Nagsimula na lang akong sumigaw. Inamin ko kung ano ang ginawa ko at pinagsisisihan ko ang bawat segundo, pero nangyari na. Kaya binitiwan ko na lang at parang nawalan ako ng ulirat pagkatapos na. Hanggang sa parang naaresto ako. Wala akong maalala kahit isang segundo, parang nawalan ako ng malay mula nang ginawa ko yan. Lahat ng yan at kaya. Hindi ko dadahilan ang ginawa ko dahil yan ang mga ginawa ko at alam ko, hindi ko alam kung talaga bang ako ang pumatay sa babae niyon. At kung ako nga, mamumuhay ako na may pagsisisi sa natitirang bahagi ng buhay ko. At kung hindi naman, halimbawa, kung hindi siya namatay, parang sinira ko pa rin ang buhay niya. At mamumuhay pa rin ako na dala-dala yan sa natitirang bahagi ng buhay ko. Hindi ko sasabihin inosente ako dahil alam kong hindi totoo yun. Kaya babayaran ko na lang ang kailangan kong bayaran. Anumang sentensya ang pagdaanan ko, tapat lang ako sa inyo, sir. Dahil
Hindi ito basta pagkakamala. Hindi ko rin masasabi na maaari kong bigyang katwiran. Kahit wala akong pakialam. Kahit may korte, wala akong pakialam. Kahit na dumaan pa sa buong proseso. Gagawin ko ang kailangan kong gawin. Kahit gaano pa ako magtrabaho habang buhay, hindi nito mabibigyang katwiran ang kagaguhang ginawa ko. Sa interogasyon, inamin ni Castillo na walang pinipiling target ang pag-atake. Pumili lang siya ng bahay, at ang mga plano niya ay lampas pa sa pananakit ng isang tao lang. Mula, binabalaan ko kayo, napakabigat na mga sasabihin niya. Kaya ilagay mong kamay mo sa bibig mo. At nakikita mong sisimulan ka ng saksakin. Saan ka kagagaling lang? Leg. Sinumbukan kong dumiretso sa leg. Okay, bakit sa leg ka agad nagsumana? Ang buong dahilan kung bakit, kasi sa isip ko, yun ang magiging madaling paraan para matakpan. Yun ang, sige. Eksaktong dahilan. Gusto ko. Kaya, sa totoo lang, nung nangyari ang insidente, sinusubukan ko at malamang susubukan ko sanang patayin ang buong pamilya. Hindi ko papaliwanag kung bakit, kasi sa isip ko parang sa totoo lang hindi ko. May say lang talaga ito sa'yo nung panahon yun. Oo. Hindi ko sinasabing may say-say, hindi. Wala talaga itong say-say sa totoo lang. Parang gusto ko talagang patiin ang buong pamilya, pero gusto ko magsimula din sa taong yun. At nang ma-realize ko kung ano ang ginawa ko, siya ba? Naisip ko lang na tumigil, nausan. At kung bakit siyang pinili kong unang tao, kasi siguro siya ang pinakamahina dahil hindi ko naman nakita kung sino pang nandun. Parang wala akong ibang nakita. At siguro, kung alam ko lang na may iba pa pala sa likod, malamang hindi ko sana ginawa yan. Pero ginawa ko ka rin. Talagang hindi lang. Wala nang ibang paraan para sabihin, pero ginawa ko talaga. Alam ko na kadalasan dapat may abogado o baka may iba pang nakikinig sa akin. Kinumpirma na may sala akong, pero alam ko na ang sandata ay nasa kamay ko. Nandun ako. At handa akong harapin ang anumang magiging kapalit o parusa na kaakibat nito kahit ano paman. Bukod sa suot mong damit, nasaan ang iba mo pang damit? Iniwan ko ang pantalon ko sa. Dapat nandun yan sa kwarto kung saan nandun yung babari. Sige. Anong klaseng pantalon ang meron ka? Bell bottom na pantalon lang yan. Asul na maong? Opo, sir. May sinturon? Opo, sir. Anong kulay ng sinturon? Tayumanggi, parang katad lang. Meron ba yung underwear? Opo, sir. Nasaan ang mga yun? Kasama rin ang pantalon. Kasama ng pantalon? Anong kulay ng mga yun? Parang kulay ng alak. Parang pulang alak. Tama, ano ang? Anong dahilan kung bakit wala sila sa ngayon? Sa totoo lang, hindi lang ito isa sa mga pinakamasama kong nagawa. Pero sa tingin ko, sinusubukan kong makipagtalik sa babae. Nandun siya. Sige. Okay. Hindi ko palalabasan na nagsisinungaling ako o kung ano pa man. Malamang yun talaga ang tumatakbo sa isip ko nun. Kaya si Castillo ay kinasuhan ng maraming mabibigat na kaso, kabilang ang pananakit na may intensyong kumatay, unang antas ng panluloob sa bahay, pananakit na may layuning magsagawa ng sexual na krimen, at pagdadala ng sandata na may labag sa batas na layunin. Pinigil siya sa piyansang $2 milyong, pero hindi umabot sa paglilitis ang kaso. Noong Oktubre 2025, nag-plead ng no contest si Castillo sa 3 kaso. Pananakit na may intensyong kumatay, panluloob sa bahay, at sexual na krimen. Sa paghatol, binasa ng taga-usig ang pahayag ng biktima na 11 taong gulang noon. Naalaba ko nakaramdam ako ng matinding hapdi at kirot.
Pagkatapos sa ospital, naalala kong matagal sumakit ang sugat ko, may mainit na dugong umaagos pababa sa katawan ko, at maalala ko pa ang amoy nito. Ramdam ko pa rin ang hapdi. Ang pag-iyak ay nagdulot ng pagkabigla, takot at pangamba sa aking buhay. At nang dumating ang oras para kay Castillo na magbigay ng sarili niyang pahayag, lumuhod siya upang magmakaawa ng kapatawaran. Ginabot ako ng ilang sandali bago ko naisulat ang isang bagay, bago ko nahanap ang mga tamang salita. Pero sa totoo lang, gusto kong manggaling ito sa Diyos. Mga ako'y nakakulong. Ang dami ko naramdaman, sobrang pagsisisi. Hindi ko talaga maipaliwanag. At kung minsan, hindi ko pa rin ito maipaliwanag. Hindi ko sinusubok ang bigyan katwiran ng sarili ko. Humihingi ako ng tawad ngayon. Gusto ko maging tapat sa iyo, pero nais ko rin humingi ng tawad sa mga pamilya. Kaya, kung okay lang sa iyo, mula sa kaibuturan ng aking puso, Humingi ako ng tawad. alam kong hindi ko ito nararapat. Hindi ko maisip lahat ng mga bangungot. Hindi ko rin maisip ang lahat ng naramdaman mo nitong nakaraang 15 buwan. Pero patawad. Taos puso talaga ako mula sa kaibuturan ng puso ko. Isa akong taong ligaw. At natagpuan ko ang Diyos. At ipinanawa sa akin kung gaano talaga ako tunay na ligaw. So, Humihingi ako ng tawad sa lahat ng tao. para sa parehong pamilya, para sa buong komunidad ng Rockford, humihingi ako ng tawad. Ako'y Pasensya na. Patawad. Inatulan ng hukom si Castillo ng 18 hanggang 40 taong pagkakakulong. Kahit mapalaya siya sa parole o matapos ang sentensya, habang buhay siyang nasa talaan ng mga sex offender. Ang susunod na kaso mula Daytona Beach, Florida ay tungkol sa paratang na ginutom ng isang ina ang anak niyang lalaki hanggang umabot sa wala pang 35 pounds ang timbang nito. Noong unang araw ng 2024 nagmamadaling pumunta ang mga pulis sa apartment complex dahil sa binatilyong hindi tumutugon. Nandoon na ang EMS. At sabihin na nating asul, 42 kilo. NASA. Parehong 42 kilo. Hello, ano? Sabi nila 14, sabi ni nanay 14. 14 na taong gulang. 14 na taong gulang siya. Nakuha na namin. Naglalakad-lakad lang ako. Mukha siyang mga 6 na taon lang, hindi 14. May saysay ang kalituhan tungkol sa edad ng bata. Kahit kumpirmadong 14 siya, sobrang payat niya, dehydrated at malnourished. Ang batang lalaki na dapat ay dumaraan sa mga biglaang paglaki gaya ng ibang kabataan ay kasing bigat lang ng isang batang nasa preschool o kindergarten. Kaya sinabi ng kanyang ina, si Talia Nelson, na nagkaroon siya ng bihirang sakit at eating disorder. Ano nangyari bago tayo umabot sa puntong ito? Ayos lang siya. autistic siya at may bihirang sakit sa buto. Nasa apartment ba tayo ngayon? Hindi ako nagsisisi. Hindi ako lang. Ikaw lang ang nagbibigay sa akin ng paano mo sila natagpuan. Totoo ito nang pumunta ako, dinala nila sa scanner. At nakahiga siya doon. Gaano nakatagal mula nang huli mo siyang nakita nakakabangon, gumagalaw at nakikipag-usap? 2 oras. Mga 2 oras. Oo, may autism siya at bihirang sakit sa buto. Mababa ang tangkad niya at hindi normal ang paglaki at binibigyan siya ng Tanging sakit sa buto lang ang problema sa kalusugan. Mga allergies sa pagkain? May nakain ba siya na hindi dapat kainin?
May nakain ba siyang anumang pagkain na may allergy siya ron? Sa allergy niya, kaunting sakit lang sa tiyan ang nararanasan niya. Wala naman siyang naranasang anaphylactic shock o malalang kondisyon. Tama, anong ginagawa niya nang makita mo siya 2 oras na nakalipas? Gising ako, nagpapahinga lang, parang nanonood ng TV. Oo, hindi siya kumikilos ng kakaiba o anumang ganon. Hindi, sabi niya kahapon lang sumakit ang binti niya, kaya balak ko siyang ipa-check up sa doktor. Bukod doon, wala naman. Ano ang sakit sa buto? Osteogenesis imperfecta ba ito? Hindi nila sinabi sa akin ang pangalan. Sige. Sabi nila bihirang sakit ito sa buto. Sige. Nangyari na ba ito dati? Hindi. Maliit ba siya? Maluba ang kalagayan niya. Oo, sobrang liit dahil sa banso. Parang nung nasa ambulansya siya, mukha siyang 6 na taong gulang. Sige, siya ay Labing apat? May dati na ba siyang problemang medical o ngayon lang ito? Wala. Nang malaman namin ang kakaibang kondisyon sa buto, madalas siyang magpunta sa mga doktor sa Orlando. Pero sabi ng pediatrician niya, malusog at mukhang maayos naman siya. Kaya ba't may matinding medical na emergency o may mas masama pa? Habang nagsisiyasat ang pulis, mahigpit nilang binabantayan si Nelson. Kaya. Kung mauwi lang ito sa medical, hindi pa natin alam. Kaya kailangan nating yakin at tingnan kung handa na ito. preemptive lang ito sakaling maging crime scene at may kahina-hinalang mangyari. Oo, para lang masigurado na walang mababago o magagalaw. Alam mo, darating din tayo sa puntong titingnan natin ang kwarto. Sisiguraduhin na wala siyang iniwang sulat, titingnan kung may makikita tayong bagay na baka nagamit niya o kinain niya na hindi dapat, mga ganon. Alam mo na, walang lamang bote ng gamot o kung ano pa man ang kaso. Alam mo, kaya ako siya tinatanong, wala naman siyang nabanggit na gusto niyang magpakamatay o ayaw na niyang mabuhay o mga ganon. Alam mo na, lalo na sa edad niya at sa pagiging mahina niya sa edad na 14. Kaya lang, yun ang sitwasyon na yun, naghihintay lang talaga kami. Kai! Nakuha mo ba ang impormasyon ni nanay? Oo, nakuha ko na. Nilagay ko na ang kanyatang kay kuya sa tawag. Sa sakyang, astig. Ayon sa ulat ng insidente, sinabi ni Nelson na nagluluto siya ng pagkain para sa kanyang anak nang makita niya itong nakahiga sa sahig at hindi tumutugon. Nakasaad din sa ulat at inuulit ko, dapat tandaan ang kalagayan ng apartment. May pagkain sa counter. 3 kwarto ang apartment pero 2 kama lang. Sabi ni Trevon, minsan natutulog si sa kama niya. Ang kwarto ay may matinding amoy ng ihi at dumi. Sa pala, si Trevon ay ang 18 taong gulang na anak ni Nelson. Ayon sa kanya, sinabi niya sa mga pulis na ang tanging pagkain na hindi pinapayagan ng kanyang ina na kainin ng kanyang 14 na taong gulang na kapatid ay yung mga pagkain na allergic siya. Ngayon, dito na nagbabago ang lahat. Ang batang kulang sa nutrisyon ay idineklarang patay at dinala sa medical examiner para sa autopsy. Hindi mo na kailangang pumunta sa ospital. Ayokong ipasa problema ko sa'yo, hindi naman. Talaga? Hindi natin kailangan to. Talaga. Sige. Pwede mo ba makausap saglit ang taga-suporta ng biktima natin? Gusto ko lang siya makausap. Sige. Hindi mo na kailangan mag-alala tungkol dyan. Sige, mamaya na lang. Kailangan ko nung gumising at taro na. Binibining Smith. Malapit lang sa kanto. Binibining Smith. Tama, Binibining Nelson. Pasensya na. Ayos lang. Binibining Nelson. Kaya kadalasan ng ginagawa namin, alam mo, sa ganitong sitwasyon, ang gusto namin gawin ay kumuha ng mga litrato ng apartment at yakin na maayos ang lahat. Papayagan mo po kami pumasok at kunan lang ng litrato ng iyong apartment. Wala kaming kukunin kahit anong mula dito. Gusto lang namin pumasok at kumuha ng mga litrato. Ayos na ba sa iyo yun? Sige, ang gagawin ng opisyal na ito ay, alam ko tumatango ka bilang pagsang-ayon, pero kailangan mo lang hanap. Pasensya na. Kailangan kita makunan sa camera. Tapos, kakausapin ko ang kapatid mong babae. At hinihintay pa rin natin ang Emmy. Habang patuloy na nagsisiyasat ang mga pulis, natuklasan nila na ang huling beses na dinala ni Nelson ang kanyang anak sa doktor ay noong 2020, halos 4 na taon bago siya namatay, na idineklarang isang pagpatay sa pamamagitan nga pala. Dumating ang mga pulis sa trabaho ni Nelson para siya'y arestuhin. Kailangan ko bang kontakin ng isang
Yan ang pinakamagandang bahagi. Magkakaroon tayo ng... Para makausap siya dito. May kasama ka bang kumpanya or kahit ano? May kapatid ka bang lalaki? Hello, sige. Pasensya na. Saan siya pupunta? Lahat. Tama, balik tayo. Hindi, ayos ka lang. Hindi, ayos ka lang. What's going on again? Sige, dito tayo sa mga card na ito. Dito lang kayo, let's stay? Oo. Makuulong siya dahil may warrant. Sige, papayagan kitang. Panatilihin ang iyong mga karapatan. Hindi mo kailangang makipag-usap sa akin, pero anumang sabihin mo ay maaring gamitin laban sa'yo. Kaya. May karapatan kang manahimik at anumang sabihin mo ay pwedeng gawing ebidensya laban sa'yo. May karapatan kang kumausap ng abogado at makasama mo siya ngayon o anumang oras habang tinatanong ka. Kung wala kang abogado, bibigyan ka, pwede kang tumigil magsalita o humingi ng abogado anumang oras at hihinto ang tanong kapag hiniling mo. Naiintindihan mo ba? Sa'yo ang mga karapatang ito. Magsasalita ka ba sa akin? Sige. Ayos lang ba yun? Hindi siya nakikipag-usap kanino man ngayon, pero pwede mong sabihin sa kanila na pupunta siya sa Volusia County para lumipat. Ito ang nanay ko. Ako lang ito, hello. Ano ang? Salamat. Pwedeng kumausap sa kanya? Hindi. Nasa Volusia County Jail siya. Sabi ko lang yan. Lalabas na siya sa... Minuto. Hindi sila magsasalita. Talia, T-A-L-I-A. Apelido, Nelson, N-E-L-S-O-N. Oh! Si Sargento Panerio ito. Kumusta? Nasa sistema ka na ngayon. Warrant? Hindi ko alam. Gusto mo siyang tawagan sa teletype? Oo, ipasok mo siya. Laruan na siya sa kotse. Hindi pa. Narunan niya ito at niling ko ang original, kaya madali mo na lang makuha yon. Ano? Meron akong warrant. May warrant ka, para sa iyong pag-aresto. Para saan? Ipapaliwanag namin yan sandali lang. Wala ka bang alam? Pwede ba akong humitit ng... Can I please smoke a cigarette? Sigarilyo? Kukuha ako ng mga guantes at babalik agad. Tatanggalin ko na name tag mo kasi button siya. May laman ba ang mga bulsa mo? Oo, sigarilyo, cellphone, at pera ko.
Sige, sa bulsa. Dito mismo. Kasama ka ba? Gusto mo bang ipaliwanag sa kanya kung bakit siya may warrant dahil ikaw? Ikaw bang nagtatanggol sa kanya o ano? Tapos na ang investigasyon ng medical examiner, napagpasyahan niyang ang sanhi ng kamatayan ay dahil sa kapabayaan at pang-aabuso. Matagal ka na naming minamanmanan. Si Nelson ay kinasuhan ng first-degree felony murder, aggravated manslaughter ng isang bata, at pinalalang pang-aabuso sa bata. Naggain siya ng no contest plea sa aggravated manslaughter at pinalalang pang-aabuso. At siya ay hinatulan sa huli ng 32 taon sa kulungan noong Enero ng 2026. Para sa ating huling body cam at interogasyon ngayon, babalik tayo sa Albuquerque, New Mexico. Ito, nagsimula lahat bilang isang pangtiyak sa kalagayan. Isang babayang nag-ulat ng kanyang tiyahin, 69 na taong gulang na si Ernestina Lucero, ay hindi nakikita o naririnig ng ilang linggo na. Kinumpirma rin ito ng mga kapitbahay ni Ernestina. Kilala niyo ba ang babaeng nakatira dito? Kilala ko ang matanda. May isang lalaki, si Niroy. Hello, hindi ko alam. Sir? Sorry ma. Hindi ko alam pangalan niya, pero kasama niya ang isang matandang babae. Iwasan siya. Alam ko mga 2 o 3 linggo na ang nakalipas. Sandali, baby. 2 o 3 linggo na mula nung huli niya akong isinama sa pinuntahan namin. Hindi ko na siya nakita mula noon. Siyang nagdala sa'yo? Dati kaming 2, sabay kaming pumupunta sa food bank dun sa Presbyterian na simbahan. Ernesto, Isinasama niya kami sa maliit niyang Charger. Yung puti niyang kotse niya ay nataw ng TNC management dahil hindi na rehistrado. Kaya siya na lang ang naghatid sundo sa amin pagkatapos ng ilang beses. Hindi ko na siya muling nakita. May nakita akong babae na dumaan na may pulang truck na ilang beses at nagtatanong kung nakita namin ang babae sa apartment number 2. Matagal na namin siyang di nakikita. Ayon sa ulat, si Leroy Velez, anak ni Ernestina, ay nakatira sa bahay ng kanyang ina. Ayon sa kanya, sinabi niya sa mga kamag-anak na 2 linggo na niyang hindi nakikita ang kanyang ina matapos itong umalis kasama ang isang nobyo. Sabi ng kanyang pamilya, wala silang alam tungkol doon. Pero umalis siya, tapos bumabalik at tinatanong ang asawa ko kung gusto niyang mag-bonding. Ito ang aking asawa. Patuloy siya magtatanong sa kanya kung gusto niya makipag-bonding at sinasabi niyang malungkot siya mula nang umalis ang kanyang nanay. Tinanong namin siya kung saan siya pumunta, sabi niya sa Mexico. Sabi niya, maraming kwento tungkol sa pag-alis ng nanay niya papuntang Mexico, kasama ang boyfriend nito at nag-uusap pa rin daw sila ngayon. Tapos, mga ilang araw lang ang lumipas. Pumunta siya, kumatok at sabi, "Uy, gusto mo bang bilhin kotse ko? Kailangan ko ng pera sa renta." Yun ang sinabi niya. Gaano na katagal mula noon? Mga 1 linggo na. Mga 2 linggo na ang nakalipas. Hindi mo pa siya nakita ng ilang linggo. At parang kilala ko ang kapatid ko. Tinanong siya ng kapatid ko, "Nasaan ang nanay mo? Matagal na namin hindi siya nakikita." Nauutal siya at natahimik. Ayon sa mga kapitbahay, narinig nilang nag-aaway ang magina bago di umano'y umalis si Ernestina papuntang Mexico. Pag-check nila ng apartment, nandun siya. Leroy, lumabas ka lang pare, hindi kami alis dito. Sige na, lumabas ka at makipag-usap ka lang sa amin sandali. Sige na pare. Tara na. Paparating siya sa harap na pinto. Pasensya na. Pare, akala ko ibang tao ka. So, pwede ba ako pumasok sandali para makausap ka? Walang problema. Pwede ba ako pumasok at makausap ka? Paso ba? Itatabi ko lang to. Mabait bang mga aso? Oo, nanganagat sila. Ibig kong sabihin, tumatahol lang sila. Hindi sila nanganagat, pare. See?
Oh, pwede ko bang isara ang pinto para hindi sila pumasok? Papasok din ang partner ko. Si. Pair. Akala ko pareho lang kayo. Malakas akong kumatok. Sorry, antok na antok ako, tol. Sige. Ang hirap na ang dalawa ulit lumipas, pare. Pasensya na talaga. Ano na ba nangyayari? Pare, nawawala si mama. May college at trabaho pa ako. Sobrang pagod at stress na ako. Gets mo? Tama ka talaga. Susubukan lang pahinga, pare. Sige. Nagpapahina lang ako, pare. Sige. Sobrang pagod na ako sa pag-aalala. Alam mo yun. Gaano nakatagal mula nung huli kang nandito? Parang nung kalabindimang mga ganon. 15. Oh, siguro mga ganong panahon. Alam mo yun. Matagal na pare? Setyembre? Hindi. Ng Oktubre ito. Ilang linggo na rin, pare. Sumato mo? Nandito lang, sa Boston. Kumasok at maglibot kayo. Di ko alam na kayo pala yung mga pare. Maglulundag siguro ako sa tuwa. Alam mo, kaya nang sinabi ko. Dito ka nang tumingin-tingin sa paligid. Medyo nakakatawa. Sa isang talagang nakakakilabot na sandali, natuklasan ng isang opisyal na si Ernestina ay hindi kailanman umalis ng bahay. Mag-jogging kasama. Pinaabot nila ang braso. Alam ko, siya ang ikakasal, hindi ikaw. Pero hindi siya ang kasama. Alam kong sinabi mong sasama ko at mararanasan ko lahat ng yugto mo. Ikaw ang pinakamahusay. Tama yon. Sa isang malaking chest freezer, natagpuan ng pulis ang tila mga labi ng tao sa loob ng mga plastic na bag at nakatago sa ilalim ng mga frozen na pagkain. Ano ba tinihintay mo? Linggo, pagkatapos ng 15 hanggang 17. Anong balita, boss? Lumabas ka. Ilagay mo ang mga kamay mo sa likod mo. Si? Nasa freezer siya. Alam ko. Uy, alam ko. Tingnan mo, tumahimik ka. Ako. Alam mo, Pram, nandito ako. Hindi ako ganun nagtitiwala sa'yo, pero ayos lang ako, pare. Naglilinis lang ako kanina. Hindi Hindi ako ayos, pare. Inilalapag ko lang ito galing sa apartment ko. Hindi kita abalahin. Hindi ako magsisinungaling sa inyo, mga pare. May dala ka bang armas? You have weapons on you? No. Habang inaaresto si Kuya, ang pinakaalala niya ay ang mga aso niya. Sir, pakiusap. Papasukin mo ang mga aso. Sir, pwede mo bang papasukin ang mga aso ko para hindi sila sa labas? Sir, para lang hindi sila. Hindi sila mapunta. Sa pagkaligaw. Pwede ko bang panatilihin? Pwede ko bang sundan ang sarili ko at babalik din agad ako? Hindi, nasa loob ito. Kaya pwede kong ilock. Hindi. Hindi. Ngayon, tayo ay. Tigil, lahat na naisip ko lang, okay, lumalayo na talaga ako sa'yo. May aso ako. Wala ka nito, may aso ako. Tama yan, nakikinig ako sa'yo, di. Dinala siya ng pulis sa silid ng interogasyon at nagsimula siyang magbukas ng loob. Alam mo, may kwento dyan, pero hindi ko sasabihin sa'yo. Sa tingin ko rin, hindi mo naman iniintindi. Hindi, talagang mahalaga ito sa akin. Kwento. Alam ko na interesado ka sa kwento, pero hindi sa mga pinagdaanan ko para makarating doon. Pero, Bahagi rin yun ng kwento. di ba? Kaya nga, yun ang punto, pare. Bakit di mo ikwento ang mga naranasan mo? Sobrang malabi sa akin ng mga aso niyong, pare. Pati nanay ko, pero siya kasi, siya. Ibang klase, pare. Sana hindi ako sumabog. At tiniis ko yun ng maraming taon at taon. Dapat tiniis ko na lang ulit. Pero hindi ko ginawa, pare. Alam mo na, ako'y papa-address na sa sulong, di ba? Sa totoo lang, Akala ko lang talaga pare si Max. prior na.
Ano ang nagtulak sa'yo sa sukdulan? Yung parehong araw-araw na paulit-ulit. Anong pinagdadaanan mo, kuya? Hindi ko alam kung ano yun, pare. Pwede mo bang sabihin kung ano talaga? Ang daming problema, bro. Galing pa sa taong dapat imaman sa'yo, dapat ay, ewan ko. Taon, pare. Makinig ka. Sinubukan ko talaga siyang pasayahin, ginawa ko lahat. Nagmakaawa ako, nakiusap ako. Lahat binawa ko para sa kanya. Tingnan natin kung anong nakuha ko. Nagdasal ako ng maraming taon. Nagsimula siyang magkwento ng kakaibang istorya tungkol kay Satanas, mga mangkukulam, at ilang kamag-anak niya. Kabilang ang nanay niya, na ayon sa kanya ay sumanib sa kadiliman. Pare, nangyari rin sa akin yun at di pa rin ako makapaniwala. Hindi ko pa rin maintindihan, puro kasinungalingan naman doon. Hindi mo sila mapapilit magsabi ng totoo, gets mo? Sino ang nagsisinungaling? Iwan ko pare, ewan ko kung sino sila, kung ano sila, ano ba? Iwan ko kung ano talaga sila pare, mga mangkukulam. Iwan ko kung anong tawag mo sa kanila, mga taong iniaalay ang buhay sa kadiliman. Galing ako sa pamilya ng mga mangkukulam. Lola, mga tita, nanay ko. Hindi ito basta pinag-uusapan. Lihim ito. Hindi mo pwedeng pag-uusapan yan. Sa pagkakalam ko, hindi ko alam paano nangyari, pero nadroga ako habang nagbumotor at nakalabas ng kulungan pare. 9 na taon na nakalipas, di ako naniniwala sa Diyos o demonyo. Wala akong pakialam sa kanila at akala ko walang kwenta ang Diyos. Sinabihan ka nila para pagbutihin mo. Tapos kapag di nila kaya, panindigan ng kalokohan nila. Demonyo agad ang sinisisi nila. Gets mo? Pero totoo sila. Totoo. Tulad mo at tulad ko. Hindi ko alam kung pinangakuan ako or puro putang inang pasinungalingan lang ang narinig ko pare. Hindi ko na alam ang totoo. Puro kasinungalingan ang ginagawa nila. Gets mo ba ang ibig kong sabihin? Ang mga tao, nakakainis talaga bro. Nakakainis pare. Ikaw lang ang nakaranas ng ganito. Walang gabay kung paano ito harapin. Kapag sinabing pinangakuan ka, ano ibig sabihin nun? Kailangan ko hanapin ang mga problema para sabihin sa kanya. Parang 5 o higit pang miyembro ng pamilya ng nanay ko. Oo. paano mo nalaman yan? Kalokohan lang yan. Dapat kang matuto sa ibang mangkukulam na hindi interesado. Kailangan mong kausapin sila, magtanong ka, alam mo yan, tapos hulaan mo pa rin talaga kasi. Habang kumakain siya ng sandwich at fries mula sa Chick-fil-A, ikinuwento niya sa karumaldumal na detalye kung paano niya di umano pinatay ang kanyang nanay. 3 linggo na sa freezer si nanay kasi hindi ko siya kayang taddarin. Sinubukan ko na, baka nakita mo na rin. Pero si May ay nagkasakit at nagsimula na. Anong ginawa mo sa kanya bago yan? Sinakal ko siya. Hindi na siya magsasalita ng kung ano-ano rito, Tron. Pare, puro kasinungalingan talaga. Alam mo yun, parang tanga ako. Parang wala akong alam. Tiniis ko lahat dahil mahal ko siya. Nagdasal ako at gusto kong magbago ang lahat. Ano ang mangyayari kinabukasan? Alam mo, yung mga kapitbahay sa unang apartment, 5 sila at puro bata pa. Nahuli ko siyang pabulong na nagsasalita. Pinaplano na naman akong ipahamak. Matagal na nila akong sinusubukang pabagsakin, bro. Hindi ko kayang sumunod sa patakaran. Kailangan kong tiisin lahat ng oras ko mag-isa sa kulungan. Buong natitirang buhay ko, dito lang ako uupo mag-isa. Maliban na lang kung bibigyan niyo ako ng parusang kamatayan. Anong sinabi ng nanay mo? Anong klaseng kasinungalingan ang sinabi niya sa'yo? Kaya mo siya nasakal. Hindi ko naman sinasadya, pare. Ano ang hindi?
Ang humahabol sa'yo, hindi ko kailanman makukuha ang sinuman pagkatapos mo. Hindi pagkatapos sa mamin, kundi kung ginawa mo. Akiyulel, pasensya na. May sinabi ka pa ba pagkatapos mo? Sabi ko ang meaning niya, tapos may pinapunta sila ni iba pagkatapos natin. Tama. Pagkatapos, sinabi niyang hindi niya gagawin yon at hindi magpapadala ng iba. Sabi niya, mahal niya ako. Ganun pare. Kaya sinasabi na sa'yo, parang hindi ako mapapadala ng mga tao para habulin ka. Hindi na, nagtatrabaho na siya sa number 1. Akala ko baka magkukulam lang siya. Alam mo yun, binibigyan niya sila ng damo kung ano-ano. Sinabi niya sa ilang lalaki na sinaktan ko siya kahit wala naman akong ginawa maliban sa ngayon. Hindi ko pa nagawa, di ba? Hindi ko man naisip. Oo, ako nga. Ayoko magsinungaling dahil kinamumuhian ko yon. Lalo na yun ang ginagawa nila sa akin. Nakakapagod magsinungaling nitong 3 linggo. Gusto ko talagang umuwi kaso inaalagaan ko pa mga aso ko kaya di ako makauwi agad. Ayoko magsinungaling pero di ko alam bakit ko sinasabi lahat sa'yo. Siguro kasi sinungaling din ako bro. Sabi mo siya ay... 3 linggo akong nagsinungaling para makalaya pero sobrang galit ko pa rin doon pre. 3 linggo na mula nang mangyari ito. Ayun, hindi ko na maalala. Oh. Ano ang ginamit mo para sakalin siya? Braso ko, ganito. Aling braso? Hindi ko maalala. Sige. Gusto ko lang si Dong Sisa. Gaano mo siya katagal hinawakan? Ang tagal nun pare, hindi tulad ng iniisip mo. Matagal na yon. Paano natin siya nahawakan ng ganun katagal? Bakit mo siya hinawakan ng ganun katagal? Bakit mo pa tinatanong? Alam mo naman kung bakit. Nakakapatay yun, di ba? Gusto mo, ikaw ang nag-decision nun, kaya kinailangan kong tumigil. Kailangan niyang pigilan siya. Nagmakaawa ko sa kanya 17 taon nang nakalipas. Meron kang 17 taon. 13 taon na mula nang pinatay niya ang kanyang nobyo. 13 taon na ang nakalipas, wala na nangyari yon. Hindi, 13 taon ulit itabilog daraan ng putik. 4 na taon na akong hinahabol ng mga lalaki. Isang umaga, nabising ako at sinabi kong ititigil ko na ito. Doon ko siya binaril. At babarilin ko rin sana siya pero hindi ko nagawa. 4 na taon na mula nang mangyari ito, tama? 4 na taon na nakalipas. Saan ito nangyari? 3 palapag na apartment unit, 65. Apartment 305 sa 3 palapag na building. Kasama ba siya sa kontrata? Nasa tambakan na siya. Saan man yan. Walang nakamiss sa'yo pare. Nilagay mo ba kahit anong parte ng nanay mo sa tambakan? Hindi ko kinaya. Kaya buo pa siya. Iwan ko siya sa freezer hanggang matagpuan nyo. Sige. Nang humarap siya sa korte, kinasuhan siya ng murder at pakikialam sa ebidensya at ipinag-utos ng hukom ang pagsusuri sa kanyang kakayahang humarap sa paglilitis. Dinala siya sa New Mexico Behavioral Health Institute para gamutin. Noong Abril, napatunayang may sapat siyang kakayahan kaya magpapatuloy na ang kasong pagpatay. Iyan lang muna dito sa sidebar mga kaibigan. Salamat sa pagsama. Huwag kalimutang mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcasts, Spotify o saan man kayo nakikinig. Mapapanood din kami sa Peacock ng NBC. Sundan niyo ako sa X, Instagram, at sa News Nation Show kong Jesse Weber Live, Lunes-Biyernes, 11:00 PM Eastern. Kita-kits mga kaibigan.